check. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service. This is the Jesus Christ Baptist Church and this is the first part ng ating gawain pag Sunday and this is our Sunday School. Welcome po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And nagpupuri tayo sa Panginoon sa patuloy na kahabagan at biyaya niya sa magandang araw na pinagkaloob niya sa atin. And nawa ho ay patuloy tayong kahabagan at biyayaan ng Panginoon sa gawain po ngayong umaga. And sa biyaya ng Diyos, and hopefully we came to church prepared not just physically but also spiritually and emotionally. At patuloy natin ipag-pray ang buong gawain. Nawa ho ay asahan din naman natin ang tugon, ang answer ng Panginoon sa atin pong mga pananalangin. So tayo ho ay magsisimula sa ating Sunday School and we are continuing sa ating pong pag-aaral about worship. And nandito tayo sa fifth and last element of New Testament worship. Sadly, isang subject na iniiwasan ng marami. Nevertheless, ito pa rin ay ating bibigyan. Sa ating magsisimula, tayo muna yung mawit. Let's request our song leaders, si Tristan. Let's all stand up, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Bible Stands. The Bible stands like a rock, undaunted may the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they go with the light sublime. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted and destroyed, it they never can. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Magsipon na po lahat. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral. Nagpapatuloy tayo sa ating serye ho about worship. Hayaan yung ilipat ko lang ho muna.
And again, it remains as our greatest priority. Hindi ho nawawala ho yan ang pangunahing prioridad ng iglesia, ng Kristiyano. And again, also ng lahat ng tao, hindi lamang ng Kristiyano, ay ang pagsamba sa Panginoon. Because if you remember, we were all created to worship, and doubly sa mga mananampalataya because we were redeemed. Tinubos tayo upang maging kapurihan sa pangalan ng Diyos. So before we jump right in sa ating review and lesson, tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. O Panginoon, salamat sa iyong biyaya. At lalo't higit salamat sa iyong kahabagan na bago tuwing umaga. Dakila ang katapatan mo, O Diyos, kung kaya't kami ay naririto, kung kaya't kami, Panginoon, ay sinustentuhan mo ng kalakasan, ng buhay, hindi dahil karapat-dapat kami o naganda ang performance namin the last few days, but because, Lord, you are faithful, you are merciful. Tunay lahat ng papuri ay sa iyo lamang, karapat-dapat kang sambahin. And Lord, kami bilang mga mananampalataya ay inutusan mo na lumago pa sa pagkaalam, sa pagkatuto ng iyong mga katotohanan. And we, Lord, as we strive to know about worship, turuan mo nawa kami, bigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag. At Lord, help us na hindi lamang maging kaalaman ng mga ito, but help us be doers of the word and not hearers only. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Ingatan mo po kami, Panginoon, at maging ang mga kapatiran patungo pa lamang ay ikaw po, Panginoon, ang magpala sa kanilang bagbabiyahe. Lahat ng ito, O Diyos, ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dumako ho tayo sa ating pag-review. Again, I hope tumatak na sa atin itong RPW, Regulative Principle of Worship. At anong ibig sabihin niyan? Ang salita ng Diyos ang nagre-regulate sa ating pagsamba. Pagdating sa elements ng New Testament worship, and we do give priority sa New Testament sapagkat maraming bagay na sa lumang tipan ang lumipas na. And as we will see mamaya ho, sapagkat sa panglimang elemento ay magtitingin tayo sa lumang tipan sa pundasyon nito and ano ang magiging kakaibahan nito, Lord willing, next Sunday pagdating sa bagong tipan. Pero sang-ayon sa London Baptist Confession noong 1689, Article 22, Paragraph 1, the acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself. Okay? Hindi tinakda ng church, hindi nagtipon-tipon ang mga Kristiyano at nag-decide sila paano sasambahin ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagtakda kung paano siya sasambahin. And so limited by His revealed will. So again, ang paraan ng pagsamba natin sa Panginoon ay limitado kung ano ang Kanyang ipinahayag sa atin, and that is through the Word of God. Now, He may not be worshipped according to the imagination and devices of men. So again, I hope this will be an encouragement sa atin that when we worship God, mag-take comfort tayo and encouragement sa atin that we are worshiping God in the way that He commanded. Ito yung sa paraan na binigay niya sa atin, hindi sang-ayon sa imahinasyon at sa mga kaparaanan lamang ng tao. Point, we must look to the positive prescriptions of the Bible, primarily in the New Testament, to worship God acceptably. Elements of New Testament worship, ito na yung apat ho na ating nang napag-aralan. One, ministry of the Word of God. Preaching, teaching, and reading of God's Word. Number two, singing, yung pag-awit, and we give priority sa congregational singing as Ephesians and Colossians 3:16 have commanded us. Pagdating sa number 3, prayer with thanksgiving, at isa sa binigyan natin ng diin, pagdating sa prayer, ang focus ng prayer is not our will but God's will. Prayers are effective not to change God's will but to accomplish His perfect will. Ang panalangin ay epektibo, hindi para baguhin ang kalooban ng Diyos, kung hindi para tupdin o magawa ang sang-ayon sa Kanyang perpektong kalooban. So, again, let me encourage everyone. Yes, prayer is effective and we should always pray and not faint. Ang sabi ng salita ng Panginoon. The administration of the sacraments and ordinances, tinapos natin ito last Sunday and dito tayo magkakaroon ng review. Ano ba ang mga ordinances and sacraments?
Ano ang pagkakaiba nito sa ibang mga utos ng ating Panginoon? One, sacraments are divine ordinances instituted by Christ Himself. Muli, inutos ni Kristo. Now, anong pagkakaiba nito sa ibang mga inutos ni Kristo? Number two, sacraments or ordinances in which material elements are used as visible signs of God's blessing. Merong mga ginagamit na elemento as visible signs sa baptism, which is that's the water. Pagdating sa sacrament o sa Lord's Supper, that is the bread and the wine. Number three, the sacraments are means of grace to the one who rightly partakes of them. Ang sacraments ay hindi grace kung hindi means of grace. Okay? Ang sacrament ay hindi grace kung hindi means of grace. And if you remember sa 1 Corinthians chapter 11, yung mga Kristiyano sa Corinto, they're quote and unquote doing the Lord's Supper, pero ang sabi ni Apostol Pablo, hindi sa ikabubuti, kundi sa ikasasama. Sinasalaula nila. So muli, it's not by merely doing or ex operato, kung naalala nyo, by the worked, kung hindi, there should be rightly partakers or partaking it rightly. Sangayon sa Roman Catholic Church, there are 7 sacraments, and sangayon sa kanilang dokumento, they are necessary for salvation. But our position, which is the biblical position, there are only 2 sacraments, baptism and the Lord's Supper, which are not necessary for salvation, but they point to salvation. Nakaturo sila kay Kristo, nakaturo sila sa pagliligtas ni Kristo. Hindi ito kinakailangan para maligtas. Summary understanding about baptism. Baptism is the initiating or covenanting ordinance of confessed discipleship. Nagpakilala kang tagasunod ni Kristo. Ano yung una? Paano ito ipapahayag? Ang kapahayagan nito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. Christ commanded the work of believers' baptism, and we are particular there. Ang inutos ni Jesus ay believers' baptism. Okay? Wala tayong anumang ebidensya biblically ng pido or water baptism sa mga babies. Next, the efficacy of baptism is oriented to the reality of faith in the gospel. Ang efficacy ng baptism ay nakatali sa ebanghelyo, sa kaligtasan sa pamamagitan ng ebanghelyo. At kung ang isang tao hindi tunay naman ng palataya ng ebanghelyo, huwag nating isipin na nahuhugasan noong tubig yung kanyang kasalanan. Parang ritual ba? Basta gawin mo lang yung ritual ay okay na. That is not the case. Baptism identifies the disciple with Christ and His saving death and resurrection. Muli, yun yung sinisimbolo na matay kasama ni Kristo at may bagong buhay na lalakad sa bagong buhay para kay Kristo. And then baptized believers are expected to join themselves to the church faithfully, as we see it sa book of Acts, particularly sa Acts chapter 2, them that gladly received His word were baptized, and the same day were added unto them about 3,000 souls, and they continued steadfastly. So inaasahan, it is assumed in the New Testament, even in the letters of the apostles, na ang mga tunay na Kristiyano na sumunod sa tubig ng bautismo ay ilalahok ang kanilang sarili sa iglesia ng Panginoon. Now, pagdating sa Lord's Supper, ito ay instituted by Christ, inutos ni Kristo, observed by the early church. Nakita ho natin yung mga ebidensya niyan. It is linked with other regular church activities. Pagdating sa pagsamba, if you remember sa Acts chapter 20, and then it is part of the worship assembly where the word is preached. Again, coming from Acts chapter 20, and during the first day of the week when the disciples come together to break bread. So nahadun yung breaking of bread, and then Paul preached and went with his speech until midnight, ang sabi ng salita ng Panginoon. So muli, ito ay bahagi ng pagsamba sa Panginoon. What are the benefits of observing the Lord's Supper? Commemorates Jesus' substitutionary sacrifice. Ito yung nagpapaalala sa atin, yun yung number 1. Next, reminds believers of the historical truths of the gospel, including Christ's incarnation, death, resurrection, and ascension. Pinapaalala sa atin ito ang mga dakilang katotohanan ng ebanghelyo. Number 3, prompts us to repent of any known sin, as we are commanded sa 1 Corinthians 11, but let a man examine himself bago magpartake sa Lord's Supper. Causes believers to rejoice in their redemption from sin and their saving union with Christ. Again, when we eat that bread and drink that cup, ay nagpinapahayag natin na tayo ay
kaisa, kasama. We have union with Christ. And magandang paalala yun sa atin at malaking kagalakan sa mga mananampalataya. Motivates believers to continue walking in love and obedience. Loving obedience to the Lord. Ito yung nagtutulak sa atin, nagpapaalala sa atin na tayo tinubos at nagtutulak sa atin lalong lumakad ng may katapatan at may kaseryosohan sa ating pananampalataya sa Diyos. And then, reminds us of us to the hope in Christ's imminent return. Ano pinapaalala sa atin yung pag-asa na meron tayo na anumang sandali pwedeng bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. As Paul said sa 1 Corinthians 11, gagawin natin ng Lord's Supper. The church will continue to observe the Lord's Supper until Christ comes back. Hanggang bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. So again, kung dumating ang panahon, muli, nalipat kayo sa ibang lugar, humanap kayo ng isang church, take note of this thing. Do they observe the ordinances or the sacraments, biblical sacraments, baptism and Lord's Supper, sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos? 1 Corinthians 11:24, a very important verse, and also yung 25, pero yung gusto ko lang i-highlight ay yung pareho sinabi sa 24-25. When he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Ito ang pangunahin. The real benefit of the ordinance of the Lord's Supper is in the remembrance of Christ. Naalala ko sa Bible school, nagtatalo-talo kami noon. Anong klaseng tinapay, anong klaseng juice. And as I've said nga ho, kahit i-research mo pa kung anong klaseng tinapay, magpa-tutor ka pa sa isang Hudyo kung paano i-bake yung tinapay na yon, and hindi ka bumili ng juice sa labas, kung hindi bumili ka ng grapes, talagang piniga mo yung grapes ang ayon sa custom nung panahon na yon, kung paano pinoproduce yung grapes na yon, and you may have the elements as exactly as it could be. Habang ginagawa mo yung Lord's Supper, kung hindi mo inaalala si Kristo, you're not really doing the Lord's Supper. Kasi muli, hindi lang, wag natin isipin na yung grace is by the bread and the juice. Ang bread and juice ay nagtuturo. Binabaling ang ating paningin. Hindi tayo dapat nakatingin o nakadepende dun sa bread and sa juice na seemingly ay may magical effect sa atin yun kapag ininom natin o kinain natin. Ang effect ay nanggagaling kapag ito ay nagiging instrumento upang ibaling ang ating mga paningin, ang ating mga alaala sa ating Panginoong Hesukristo. So yun ang benefit ng Lord's Supper. So dako tayo sa panglima, and as I've said, sadly, hindi ito ang pinaka-popular at madalas ito ay iniiwasan ng marami. Number 5, elements of New Testament worship. Giving ba? Offering. Honoring God with our resources. And I'm careful sa ginamit ko kung mga salita dyan. Giving is in a way that we honor God by our or with our resources. And yes, gaya na pag-aralan natin together with Brother Daryl last Sunday afternoon, ay merong obligasyon ng church para suportahan ang mga manggagawa. Ang church natin ay hindi gumagana, ang mga ilaw natin ay hindi galing sa tubig na libre. Meron tayong mga binabayaran, meron tayong mga utility expenses dito sa church. Pero hindi yun ang pangunahin na layunin ng offering or ng giving sa loob ng church. Ang pangunahin is to honor God with our resources. So sisimulan natin, as I've said ho kanina, sa pagtingin sa lumang tipan. Kung paano ba ginagawa o ano ba yung mga ginagawa nilang pag-aalay o pag-o-offer sa Panginoon, and then makikita natin na bahagi ito ng worship. And then next Sunday, as we have stated, may mga bagay na lumipas na sa lumang tipan na hindi na iniuutos sa bagong tipan. At itinan natin yun sa susunod na Sunday. 1.
or simulan natin. Giving and offering has been a part of the worship of God since the early part of human history and the foundation of Israel. Ang pag-aalay, ang pagkakaloob sa Panginoon ay bahagi na ng pagsamba sa Diyos mula pa nung unang parte ng kasaysayan. As early as Genesis chapter 4, may makikita na tayo na pag-aalay sa Panginoon. Genesis chapter 4 verse 3, kung naalala niyo yung kwento ni Abel at ni Cain, anong sabi? In the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. We don't have any records before that na merong utos. Pero merong gawa ng pag-aalay sa Panginoon. Okay? As early as the third human being sa kasaysayan ay merong pag-aalay sa Diyos. Pagdating sa verse 4, and Abel, he also brought of the firstling of his flock and the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. So merong nag-alay sa Panginoon as early as Cain and Abel, at merong pagtanggap ng Diyos ng offering na ito. So muli ay wala pa ang organized religion na tinatawag. Wala pa yung mga sekta-sekta, relihiyon, wala pa ang nation of Israel, wala pang templo sa Jerusalem, wala pang lahat ng yon, ay meron ng pag-aalay sa Diyos. Meron ng pagkakaloob sa Panginoon. At merong pagtanggap ng Diyos. Merong recognition mula sa Diyos. Pagdating sa Genesis chapter 8 verse 20, if you remember sa story ni Noah, isa sa mga ang madalas alam ng mga bata, nagsakay lang ng isang pares, isang lalaki, isang babae ng bawat hayop. Pero merong mga hayop na tig-pitong pares. At yun yung mga quote-unquote clean animals. Bakit tig-pito? Kasi mag-aalay si Noah. Ang sabi sa Genesis 8 verse 20, and Noah builded, pagkalabas nila ng arko, nung lumabas na sila ng arko, and Noah builded an altar unto the Lord and took of every clean beast, of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. So again, walang particular tayong makikitang mga utos, pero merong gawain ng pag-aalay sa Panginoon. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi maiihiwalay sa pagbibigay o sa pag-aalay sa Panginoon. At ang sabi sa verse 21, and the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground and ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore every living thing as I have done. So muli, at yung covenant sign, nung Noahic covenant na sinabing ng Diyos na hindi ko na muling pupugnawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig, ano yung sign? Yung rainbow. Okay? Sadly, hinijack to ng LGBTQIA++. No, ang rainbow ay patatandaan ng katapatan ng pangako ng Diyos. So, tuwing makakakita kayo ng rainbow, hindi nyo dapat isipin ang mga bakla at tomboy, kundi pag nakakita kayo ng rainbow, dapat ang isip natin ay pumunta sa ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Genesis chapter 46 verse 1. Kung naalala niyo ho, nagkaroon ng matinding taggutom. Nahando na si Joseph sa Egypt at naghanda na ang Egypt. And then dumating yung mga kapatid ni Joseph para kumuha ng pagkain dahil taggutom sa paligid sa buong lugar. And anong ginawa ni Joseph? Kanyang inanyayahan. Dinala niya ang kanyang buong pamilya sa Egypt. At pagdating doon, and Israel, yung Israel dyan is pertaining to Jacob, took his journey with all that he had. So kasama ni Jacob ang buong pamilya, buong angkan, and came to Beersheba. So ito yung nilaan na lugar sa Egypt para doon tatahan ang pamilya ni Joseph.
Kasi nire-recognize ni Pharaoh yung malaking contribution ni Joseph. So naglaan sila ng lugar o ng lugar para doon sila titira. Pero pagdating nila doon and came to Beersheba and offered sacrifices unto the God of his father Isaac. And I love the way na nirecord ito ni Moses. Naging very particular. Why? Because sa Egypt, maraming mga Diyos-Diyosan. At pagpasok daw ng Israel, ng pamilya ni Jacob doon sa Egypt, nag-offer sila sa Diyos, hindi sa mga Diyos-Diyosan, naging particular. Nag-offer sila sa Diyos ng kanyang ama na si Isaac. And that's none other than Yahweh. So muli, ay nahandoon yung pag-o-offer sa Panginoon. Proverbs chapter 3 verse 9, merong utos dito, honor the Lord with thy substance. Doon natin kinuha yung giving and honoring God with our resources. And this is commanded sa atin, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So we should be honoring God. And hindi natin pwedeng sabihin na, okay, pupurihin ko ang Diyos sa pamagitan ng aking tinig, maganda ang boses ko, Brother Paul. Pupurihin ko ang Panginoon sa pamagitan ng aking presensya, nandito ako sa church, Brother Paul. Pero pagdating sa offering, so muli, again, sana makita niyo kung merong isang topic na madalang nating pinag-aaralan dito, ay na yung paksa ng pera. Pero hindi natin maiaalis just going back sa history ng mga taong sumasamba sa Diyos ay laging merong pag-aalay sa Panginoon. Laging merong pag-aalay sa Panginoon. Now, when God gave His laws through Moses, nung nagbigay siya ng mga kautusan sa pamamagitan ni Moses, included the different sacrifices and offerings they should bring to worship God. Nung dumating na yung kautusan sa Exodus chapter 20 and onwards, meron ng mga partikular na inutos ang Diyos sa kanyang bayang Israel para i-offer sa pagsamba nila sa Panginoon. And first time natin gagawin ito, we will go through. We will look at those Old Testament offerings. Hindi very detailed, pero gusto ko lang magkaroon tayo ng idea kung ano-ano yung mga offerings na dinadala ng mga Hudyo kasi sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Meron tayong tawag na merong dalawang klase, merong voluntary offerings and merong mandatory offerings, So dun sa voluntary offerings, merong tatlo. Una tignan natin, the burnt offering. The burnt offering. The burnt offering is a voluntary expression of reverence intended to demonstrate one's dedication or allegiance to God. Yung burnt offering na binibigay o dinadala o inaalay ay pagpapakita ng ang isang tao ay dedikado sa Panginoon, na siya ay sa Diyos lamang. Muli, sana maunawaan niyo, ito ay sa konteksto na ang ibang mga bansa ay maraming mga Diyos-Diyosan. Okay? At yung burnt offering na dinadala nila sa templo, particularly sa tabernacle, and then nung nandun na sila sa Jerusalem, nung meron ng temple, dinadala na nila doon sa temple, ito yung papapakita ng dedication ng taong yun ay sa Diyos lamang. Hindi kay Baal, hindi kay Ashtaroth, hindi sa ibang mga Diyos-Diyosan sa paligid. Okay? So, nag-aalay sila, nagpapakita sa Diyos lamang. This practice also serves as a means of atonement for sins committed unintentionally. So, hindi lamang yun. Isa sa mga uses or paraan o practice na ito ay nagpapakita ito to provide atonement sa sins committed unintentionally. So, may mga kasalanan na hindi sinasadya. Pero yung mga hindi sinasadyang kasalanan ay kasalanan pa rin. And they will offer a burnt offering para doon. As early as, hindi ko na nailagay sa lesson natin, pero naalala ko lang ngayon, as early as sa panahon ni Job. Kung naalala niyo, sa panahon ni Job, nung nagtipon, yung patungkol sa mga anak niya na medyo nagpa-party-party, kinabukasan, ano gagawin ni Job? Mag-aalay siya ng burnt offering. Nang sabi ni Job, baka
sakali na merong inisip o sinabi man lang ang aking mga anak laban sa Panginoon. Hindi niya alam kung meron o wala, pero ganun kaingat si Job pagdating sa kasalanan. Leviticus 1 verse 1, and the Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd and of the flock. If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. So again, if it be a burnt offering, it's a voluntary offering, pero merong qualification. It should be without blemish. Hindi mo pwedeng, nasaan ba yung pilay kong baka? Yung pilay, may pilay akong baka, yun na lang. Hindi pwede. Meron akong tupang may sakit yun na lang. Hindi pwede. Actually, yung the best doon sa mga alaga, yun ang i-offer sa Diyos. Number next, sa voluntary offering, ito tinatawag na grain, or sa King James, madalas tinatawag na meat offering. Yung meat offering. By the way, kapag nagbabasa tayo ng Bible, particularly sa King James Version, pag sinabing meat, pag narinig yung word na meat, ano ang dumarating sa isip natin? Baka, baboy, manok, mga meat, ano? Well, pagdating sa King James, ang meat ay general term for food. Okay? So, grain offering or meat offering is food offering. At kaya mas magandang ang tawagin itong grain offering kasi ito ay particularly may kinalaman sa ani mula sa lupa. The harvest from the fields was offered in the form of a cake or baked bread made of grain, fine flour, and oil and salt. So, parang pag-aalay, literal, ng tinapay. Okay? Yung grains or yung wheat or sa panahon natin, yung bigas, ginigiling, nagiging flour, at merong mga partikular na utos kung paano gagawin yung timpla, and then i-offer ito. The grain offering was one of the sacrifices accompanied by a drink offering. Meron itong kumbaga sa termino natin ngayon, pwede itong i-level up. Hindi lang basta yung tinapay, kung hindi meron pang ibinubuhos na drink offering. This is what Paul alludes to nung sinabi niya sa mga taga-Philippi, I'm ready to be poured out. Philippi or I think kundi sa 2 Timothy sa Philippians. I'm ready to be poured para sa kanila. The intention behind the grain offering was to demonstrate appreciation for God's sustenance and the unearned kindness shown to the person making the offering. Para saan yan? Para kilalanin at ipakita yung pagkilala sa Diyos na nagkaloob ng kinain nila, ng sustenance nila. Hindi lang basta yung mga material na bagay, nagsusustento ng kalusugan, nagsusustento ng kapayapaan, nagsusustento ng kaayusan, even yung physical na kaayusan, at yung provision din sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. So itong grain offering na ito or meat offering na ito ay pagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos na nagsustento sa kanila. Leviticus 2 verse 1, pagdating sa grain offering, and when any will offer a meat or grain offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil upon it and put frankincense thereon. So, nasubukan yung dumaan sa bakery, tas bagong bake yung pandesal. Woo, sarap. So, could you just imagine, hindi ito basta-basta harina, this is fine flour. Ito yung the best na harina na meron nung time na yon. Hindi lang siya basta fine flour, lalagyan mo ng oil. Hindi lang yun, may frankincense pa, may matinding halimuyak itong tinapay na ito. And he shall bring it to Aaron's sons and to the priests, and he shall take there out his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, and all the frankincense thereof, and the priest shall burn for the memorial of it upon the altar, to be an offering made by fire, a sweet savor unto the Lord. So you will see it will be a recalling, hindi recalling,
recurring na term, sweet savor to the Lord. Ito ay magiging mabangong samyo. Ibig sabihin, ito ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Nasubukan niyo na makaamoy ng isang bagay na mabango. Woo! Sarap ng niluluto ni Mrs. Masaya ka. Nasa labas ka pa ng bahay, masaya kang papasok kasi naamoy mo yung sweet savor. Pero pag may naamoy kang, sunog yung niluluto ni Mrs. So, again, ang punto ho nito ay huwag natin na mahilig lang sa pabango ang Diyos. Ang punto ho nito, it's a sweet savor. It is pleasing. Ito ay kalugod-lugod. Ito ay nakakagalak sa ating Panginoon. So again, it is very pleasing to God na kilalanin natin siya na nagsusustento sa atin at patuloy na nagsusustento sa atin. Then hindi lamang yun, among the voluntary offerings is the peace offering. Peace offering. Ano ito? Consisted of any unblemished animal from the worshipper's herd or various grains or breads. Maraming pwedeng ialay pagdating sa peace offering. The peace offering express peace and fellowship between the offender and God, the restoration of communion. So again, yung peace offering, hindi natin to masyadong ramdam sa atin, pero sana makuha niyo ho. Pagdating sa Bible, isa sa mga cultural things sa Bible, hindi lamang sa Bible, maging sa Middle East, is merong matinding pakahulugan ang pag-share ng pagkain sa mesa. Okay? Naalala ko yung kwento ng isang missionary, nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero ang kwento ng missionary, nung bumunta siya sa isa sa mga tribo dun sa Middle East, winelcome siya nung pinaka-chief. Pinaupo siya sa mesa, binigyan siya ng pagkain. At ano ang sabi ng chief? Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Sabi ng missionary, hindi ko po alam. Ang ibig sabihin yan, mamamatay ako para sa iyo. So yung pag-share ng pagkain ay hindi basta-basta. Okay? Ang pag-share ng pagkain ay merong mabigat na pakahulugan. So if you will carry over that thought sa Revelation, ang sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 3, behold, I stand at the door and knock. If any man will open, I will come unto him and what? Sup with him and him with me. Magkakainan kami. Anong larawan nun? Larawan yun na merong kapayapaan. Merong kapayapaan. Isa pa, if you take that thought, nung bago umalis si Judas para pagtaksilan si Jesus, anong ginawa nila? Meron silang Passover meal. Anong ginawa ni Jesus? Kumuha siyang tinapay, inalok niya kay Judas. Alam ni Jesus na pagtataksilan siya ni Judas. Pero again, Christ in His grace still offered peace. So muli, ang punto ko lang ho is itong peace offering ay pagsasaluhan ng priest at noong nag-o-offer. Maaari itong meat or karne or bread, at ang larawan na pinipinta ng peace offering na yon, yung priest ay sumisimbolo sa Diyos, and yung taong nag-o-offer sumisimbolo sa kanyang sarili, and sila'y kakain magkasama, at ang simbolo nun ay merong kapayapaan sa pagitan namin at ng Diyos. Okay, so it's a very great symbol. Leviticus chapter 3 verse 1. Again, ito yung mga teksto at marami pang iba at wala tayong time para puntahan lahat. Nevertheless, if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd, whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the Lord. Again, these are voluntary offerings. Kung mag-o-offer ka ng peace offering, let be a blemish. Let it be without blemish. So kung gagawin nyo ang mga bagay ho na ito. So these are the 3 voluntary offerings sa mga kautusan ng Panginoon ng Lumang Tipan.
Now, pagdating naman ho sa mandatory offerings, pwede natin ito i-categorize sa dalawa lamang. Okay? Number 1, sin offering. Mga partikular na pag-aalay na may kinalaman sa kasalanan. Anong purpose ito? To atone for sins committed unknowingly, especially where no restitution was possible. Ito ay mga pag-aalay para mag-atone, magbayad in a sense sa mga kasalanang nagawa na hindi sinasadya. At lalo na, especially kapag walang pagkakataon na ito ay i-restore or magbalik. Sa Bible, kapag binasa niyo yung mga kautusan, for example, magnanakaw ka, ninakaw ka, tas nahuli ka, hindi ka lang basta ikukulong. Isa sa mga kailangan mong gawin ay magbalik. At hindi mo lang basta ibabalik mo 3, 4, 7 folds. Halimbawa, nagnakaw ka na 100, ibabalik mo 700. Bukod yun dun sa parusa. Okay, so muli ay may kahigpitan sa bagay nun. Nevertheless, may mga alay. For example, nagkasala ka, hindi mo sinasadya. Isa ang mga offering na ito na iniutos ng Panginoon na kailangan gawin. Sin offering. An offering particularly to atone for sin. There were 5 possible elements of a sin offering or sin sacrifice. Ano yung mga elements? Iyang bull, baka. Magkano ang turit ngayon? Magkano ang batang baka? Mga 20,000? Hindi yan mura. Okay? Ano ba? A male goat. Magkano isang kambing? 5,000, 6,000? Okay? Again, para lang magkaroon tayo ng hindi lang male or female goat. A dove or pigeon. Hindi wala akong idea sa kalapate. Magkano ang kalapate? 500, 700, ganun ba yan? More or less. Or an epa, a 1/10 epa of fine flour. Yung isang 1/10. Yung epa, hindi ko maalala kung anong klaseng sukat, pero sabihin natin more or less ilang gramo ng fine flour. Bakit, Brother Paul, may iba-iba? Kung ako, Brother Paul, lagi lang ako nung konting gramo ng harina. That's not the case. The type of animal dependent on the identity and financial situation of the giver. Depende kung sino ka. Pag binasa niyo ho yung sa Leviticus chapter 4, yung priest, kapag yung priest ang nagkasala, matik bull. Yung mahal ang sa kanya. Kapag ikaw ay mayaman, matik. Hindi ka pwedeng pumunta doon sa dove or pigeon. Hindi ka pwedeng pumunta doon sa flour. Doon ka sa bull, or sabihin natin na sa middle class ka, doon ka sa goat. Nakuha niyo ho yun. So again, ang makikita natin dito ay yung habag ng Diyos. Yung habag ng Diyos, na anuman ang estado mo sa buhay, merong pangbayad ng kasalanan. Nakuha niyo ho? Ano man ang estado mo sa buhay, mayroong pambayad ng kasalanan. At salamat sa Panginoon, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya napunta, walang price tag si Jesus na 1 million. Kung may price tag si Jesus na 1 million, sino makaka-avail ng kapatawaran ng kasalanan? Baka wala sa ating makabili. Mag-iipon muna tayo 10 taon para makabili ng kapatawaran. No. Again, yung mercy ng Diyos dito. Sa Leviticus chapter 4 verse 1, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them, pag ikaw ay lumabag sa mga kautusan ng Panginoon, kahit unknowingly, if the priest that is anointed do sin, take note, siya yung priest, nagkasala, do sin of the people, then let him bring for his sin which he had sinned a young bullock without blemish unto the Lord for a sin offering. Ito yung sinasabi ko sa kanya, pag ikaw yung priest, mabigat. So may greater accountability. So, and then, at kung naaalala niyo ho, nung nag-alay si Mary and si Joseph sa temple, anong inalay nila? Sino nakakaalala? Ano nakakaalala? Ang inalay nila ay pigeon or dove.
It means na si Mary and si Joseph ay hindi sila sa middle class. Nasa lower class sila ng pamumuhay. Okay? So, muli. So, just magkaroon lang tayo para maging aware lang tayo sa bagay na yun. So, again, merong sin offering. Then, meron naman tinatawag na trespass offering. Kung yung sin offering ay doon sa intentional and hindi na-restore, ang trespass offering para saan? The purpose of trespass offering was to provide atonement for unintentional sins that require compensation to the offended individual and also as a cleansing from defiling sins or physical illness. So muli, ito'y pang-offer para sa kasalanan. And again, dito sa particular na to, it requires compensation. Kailangan ng palit, bayad doon sa pinagkasalaan. Leviticus chapter 5 verse 14, "And the Lord spake unto Moses, saying, If a soul commit a trespass, the sin through ignorance in the holy things of the Lord, then he shall bring for his trespass unto the Lord a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekel of silver, after the shekel of the sanctuary for the trespass offering. And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest. And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him." So, nandun yung amending, nandun yung pagbabayad, pagbabalik, at may 1/5 pa. Yes, may 1/5 pa. A fifth thereof. Merong pag-restore, pag-restitution, pag sila ay nagkakasala sa ganong kaparaanan. So again, meron na tayong 5. Merong voluntary offerings, merong mandatory offerings, ito ay lahat nakaturo sa pagkilala sa Panginoon. Nakuha niyo ho? Sana huwag niyo isipin na basta may kasalanan lang. Ano ngayon kung may kasalanan ka? Nakuha niyo ho? Ano ngayon kung may kasalanan ka? Ito ngayon yun, merong Diyos na pinagkasalaan ka. So lahat ng offering na ito ay bahagi ng pagkilala sa Diyos. Sa Diyos na nagbigay ng utos, sa Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Egypt, sa Diyos na sa kanila ay nagsusustento araw-araw. So lahat ng offering na ito ay nakaturo sa kadakilaan din ng Panginoon, sa kung sino ang Diyos, sa kabanalan ng Panginoon. Yun ang isa sa mga pangunahing tinuturo sa atin ng mga offerings na ito. Hindi lamang yung mga offerings na yon, kung hindi meron pang iba sa lumang tipan. Ito yung paborito ng maraming mga churches, lalo na tuwing December, January. First fruits offering. At titignan natin ito sapagkat, again, ginagamit, may mga churches, sila nakarinig ng first fruits offering, pinapatupad sa mga churches. Meron tayong mga kapatiran na naggaling sa mga churches, sa isang church na ganun ang ginagawa. Correct me if I'm wrong, Brother Patrick, unang sweldo ng taon o lahat ng sweldo ng buong January? Huhulog, installment sa buong taon. So may mga churches na quote and unquote nagpapatupad ng first fruits offering. Na kung empleyado ka, alam mo kung magkano sahod mo sa buong buwan ng January. Ngayon, para hindi ka masyadong mahirapan, pwedeng installment. Wow. Pag installment, wala namang interest. Wala naman. So, muli, yun ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Ganun ba? Kaya pinili ko, actually, iniisip ko medyo lagpasan natin, talagang anuhan lang natin, bilisan lang natin, pero muli nga dahil may mga umaabuso nito, kaya kailangan maging aware tayo. Sapagkat yes, mababasa ba natin ng first fruit sa Bible? Oo. Pero hindi porket nabasa mo sa Bible, dapat gawin na natin. Nakuha niyo ho? Sa Bible ba mayroong gumawa ng arko? Meron ba gumawa ng arko? Dapat ba natin gawin? Hindi. So muli, let us be very careful pagdating sa bagay. So tutuloy natin yung pag-aaral nito sa next Sunday. So tuloy ho tayo dito.
Exodus 23 verse 19, the first of the fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. So may utos yung first ng fruits of the land. Idadalhin mo doon sa bahay ng Panginoon, sa bahay-sambahan ng Panginoon, sa templo o sa tabernacle. Leviticus 23 verse 10, speak unto the children of Israel and say unto them, when ye be come into the land which I give unto you, and shall reap of the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. So meron kang dadalin. Kapag dumating na kayo doon sa lupa at aani kayo doon, bibigay mo ba lahat ng ani? O meron lang isang partikular na bahagi? Kuha. Bring a sheaf of the first fruits. Ito yung unang ani. Then you will bring a sheaf. May bahagi lang nun. So hindi yung buong ani nung time na yun. Proverbs 30 verse 9, binasa natin kanina. Honor the Lord with thy substance and with the what? First fruits of all thine increase. So doon yung pag-honor sa Panginoon. Isa sa mga paraan o dahilan ng first fruits offering is to honor God. Pagkilala sa Diyos. The primary purpose of this act, now, yes, ito'y pagkilala sa Diyos, pag-honor sa Panginoon, pagte-thank you sa Panginoon sa pagsustento niya, nagbigay siya ng ani, nagbigay siya ng mga, kung ikaw ang kabuhayan mo ay hayop, naging maganda yung naging healthy yung mga hayop, pagkilala sa Diyos na nagsustento. Ganon din sa kung ang kabuhayan mo ay pagtatanim, pagkilala sa Diyos na nagbigay ng pagtubo at pag-ani ng maagsaganang ani. Andun yung pagkilala sa Panginoon. Pero hindi yun ang pangunahing purpose ng first fruits offering. Ang pangunahing purpose ng first fruits offering, pag binasa nyo sa Deuteronomy 26 verse 1 to 19, mahaba-haba, isang buong chapter, pero makikita nyo yun, the primary purpose of this act was to recognize and express gratitude to God for granting the Israelites a land abundant in resources, flowing, di ko na ilagay dyan, sorry, flowing with milk and honey, ganun din describe. Their liberation from captivity in Egypt. So, kinikilala itong pag-aalay ng first fruits ay una, pagkilala ng pagliligtas sa kanila ng Diyos mula sa Egypt, and pagkilala na ang lupa na pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan ay galing sa Diyos. Again, lahat ng kabuhayan noon ay nakakonekta sa lupa. Kung hindi ka nagtatanim, nag-aalaga ka ng hayop. Yun generally ang kaparaanan ng kabuhayan. Nakakonekta sa lupa. So saan galing yung lupa? Ang Diyos ang nagbigay ng lupa. And yung first fruits offering ay pagkilala, pag-recognize sa Panginoon na nagbigay sa kanila nito. Now, isa pang paborito ng mga churches ay ang ikapo. The tithe. At there are many churches almost weekly dinidikdik ito sa kanilang mga miyembro. Ano bang ikapo? The tithe was established as a legal requirement compelling the Israelites to allocate 10% of their cultivated crops and livestock to the tabernacle or temple. Muli, ang kabuhayan noon ay agriculture or livestock. And then, yung ika-10, kung meron kang 10 baka, yung isa. Kung meron kang 10 kaban, yung isa ay ibibigay sa templo. 10%. Yun ang tithe. Sa ibang mga verses, ang tawag ay hindi tithe, ang tawag lang ay tenth. A tenth part, ika-10 bahagi. So that is exactly tithe or ikapo. In Old Testament times, there were 3 different kinds of tithes, which totals 23.3%. Or to round it off, 23%. Okay? Pag pinag-aralan natin sa Lumang Tipan, merong 3 klaseng ikapo. At kung makakilala ho kayo ng pastor na nagpipilit ipatupad dito sa church, itanong nyo kung alin dyan sa 3. Number 1, the Levitical or sacred tithe. Ito yung tithes. Kaya isa sa mga dahilan ng tithes, nag-utos ang Diyos ng tithes, kasi yung tribe of Levi
Remember, merong 12 na tribe of Israel, pero yung lupa, hindi hinati sa 12, hinati lang sa 11. Sino yung walang parte ng lupa? The tribe of Levites. Bakit sila walang parte sa lupa? Ang trabaho nila ay sa templo. Ang trabaho nila ay sa paglilingkod sa Panginoon. Kung wala silang lupa, teka muna Brother Paul, ang kabuhayan ay hindi agriculture, livestock. Kung wala silang lupa, paano sila kakain? Magandang tanong. Kaya inutusan ng Diyos ang mga Hudyo na magbigay ng ikapo. 10th part. Yun yung magsusustento sa mga Levites na naglilingkod sa Panginoon. So merong Levitical tithe. Numbers chapter 18, verse 21 and 24. Hindi natin babasahin lahat ng mga talata. You can read it in your own convenience. And then yung pangatlo, the tithe of the feast. Yearly, ginagawa nila ito. So Deuteronomy 24, verse 22 hanggang 27, na kahit yung mga Hudyo na nasa malayong lugar, ay meron pa ulit isa pang tithe sila na kailangang dalin doon sa Jerusalem. And then, para saan yun? Pagsasalu-saluhan. Literally, ihiwalay nyo sa mga Diyos-Diyosan. Gagamitin ko yung salita, pero ihiwalay nyo sa mga Diyos. Literally, piyestahan. Magkakaroon ng malaking piyestahan sa Israel. Saan manggagaling yung mga pagkain? Tithes. Festival tithes or the tithes of the feast. Deuteronomy chapter 14 verse 22 hanggang 27. Okay? 10% ulit yun. So ilan na? Ilan na? 10 plus 10. 20% na. And then yung pangatlong tithes, the tithes for the poor. Deuteronomy 14 verse 28 hanggang 29, merong tithes na every 3 years. So, pag yung 10, dinivide nyo sa 3, you have 3.3333. So, i-round off na lang natin, more or less, 23%. Para saan yung ikatlong tithes na yun? Para sa mga fatherless, widows, sa mga poor, strangers, sa mga hikahos sa buhay. Okay? Meron silang, kumbaga, ayuda. So, ang ganda nga nung sinabi ng isang article na nabasa ko, if you will look at this tithing system sa Lumang Tipan, meron para sa templo, meron para sa lahat ng tao, at meron para sa mga hikahos. So again, makikita natin na yung concern ng Diyos ay hindi lamang sa templo. Ang concern ng Diyos ay para sa lahat. Deuteronomy 14 verse 22 hanggang 23. Basahin lang ho natin ito. Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year. Ano daw ito? Surely. Dito pumapasok yung salitang obligado. Wala kang choice dito. Kung ikaw ay Hudyo, nung time na yon, obligado kang gawin ito. Hindi to whether you like it or not. Walang iniwan yan sa tax. Pag bumili kayo sa Jollibee, bumili kayo ng mix and match. Magkano mix and match? 75. Pag tinignan nyo yung resibo, hindi naman 75 pesos yung pagkain eh. Hindi 75. Kasi merong tax. Pag bumili ka ng gasolina, nagkarga ka ng 1,000. 1,000 worth ba yung gasolina na nakarga sa'yo? Hindi. Merong tax yun. Bawas yun. Bakit? Whether you like it or not. May tax. Yung mga binibili natin. Bumili ka ng bigas. Brother Paul, walang resibo. Bumili ko bigas. Well, nabawasan na yun. Nung in-import yun, o kung saan man dumaan, may mga tax na, yung mga whether you like it or not. May tax ho yun. Now, ganun din pagdating sa Israel, whether they like it or not. These are obligatory. At isang hamon sa mga pastor na sinusubukan pa rin ipatupad yun sa Bagong Tipan, alin dito sa tatlo? Pagsasabihin nila yung number 1 lang. Bakit?
Ba't hindi lahat? Ba't selective sila? Ba't hindi yung number 2? Ba't yung number 1 lang? Kasi titignan nyo na sila yung Levites. Sila daw yung Levites sa temple. Oh. Saan nila kinuha sa Bible na yun lang ang ipapatupad? So kung ipapatupad nila yung isa, patupad nila lahat. Pero hindi nila ginagawa at hindi nila gagawin. So muli ho, mga kapatid, mas titignan pa natin yan sa mga susunod natin pag-aaral next Sunday. Again, ang punto, isa sa mga pangunahing punto ng tithes. And thou shalt eat before the Lord thy God. So ito yung festival tithes. Yung festival tithes, yung piyestahan. Dadali nila yung ikasampo. Para saan? And thou shalt eat before the Lord thy God in the place where he shall choose to place his name there. The tithe of thy corn and thy wine and thine oil and thy firstlings and thy herds and thy flocks. Yung tithe na yon, ito yung second tithe, yung tithes of the feast. Dadalin nila. At pag masyadong malayo, Brother Paul, ang negosyo ko, nung halimbawa, yung Hudyo, ang negosyo niya, mga baka. Pambihira, magdadala ko 3 baka. Ang bigat. Ang sabi ng Bible, ibenta mo, yung magkakitaan, pagdating mo sa Jerusalem, ibili mo kung anong gusto. Okay? Ang punto, yung paring pagsasaluhan. It's for the feast. Para saan? That thou mayest learn to fear the Lord thy God always. Ang purpose ng ikapo, pangunahin, particularly, yes, para masustentuhan yung mga Levites, yes, para masustentuhan yung yearly na feast na inutos ng Panginoon, yes, para may maitulong sa mga hikahos, pero personally doon sa nagbibigay, para maturuan tayong matakot sa Diyos. Para maturuan tayong, again, hindi lang to yung matakot, nakakatakot. Kung hindi, it's the fear of awe. That God is awesome. Dakila ang Diyos. Ito ang pangunahin na tinuturo ng pag-iikapo. Now, gusto ko lang sabihin, after the death of Jesus Christ fulfilled the law, the New Testament nowhere commands or even recommends that Christians submit to the legalistic tithe system. Wala. Kahit pagbali-baligtarin nila ang Biblia, walang makikita, walang maipapakita ang mga pastor na nag-utos ang Diyos sa bagong tipan, sa mga Kristiyano sa bagong tipan, na magbigay ng ikapo. Wala. Well, yun na kailangan nilang gawin. Kailangan nilang baligtarin. So, wala ho. Hindi obligado ang mga Kristiyano sa bagong tipan na magbigay ng ikasampu dahil hindi ito inutos ng Panginoon. Hop! Teka muna. Ako mamaya, iba sa inyo sa isip pumapalakpak na. Yes! May ibang inutos ang Diyos sa bagong tipan. Pag-aaralan natin next Sunday. Huwag kayong a-absent next Sunday. Okay? Dahil ignorance, kagaya nakita natin sa ibang mga offering, hindi ka excuse kahit ignorante ka. At hindi mo sinasadya. The New Testament nowhere designates a percentage of income a person should set aside or give. Walang lugar sa bagong tipan na nagsasabi sa Kristiyano, ganito ang porsyento na dapat mong ibigay. Wala. At muli, ito yung hamon. Kung meron mga pastor na susubukang magtawid mula sa lumang tipan, well, kailangan gawin niya ng mga Kristiyano, this is a challenge, it should be 23, at least 23%. Hindi 10% lang. Be consistent. Ipapatupad mo yun nasa lumang tipan, ipatupad mo ng maayos. Bakit hindi? Sasabihin nila, wala na yung fees, lumipas na. Wala na yung pagtulong sa mga nanghikahos. Bakit yung fees lumipas na, tapos yung Levitical system gusto mong ituloy at ang pumalit ay mga pastor? Walang basihan sa bagong tipan.
So muli ho, maging maingat ho tayo sa bagay nun. So titignan natin next Sunday, babalikan natin yung ilang napag-aralan natin noon pa, may mga bagay na lumipas na, and then anong obligasyon ng Panginoon natin bilang mga Kristiyano as part of our worship sa Panginoon. So muli, huwag nating alisin sa isip natin, mula pa nung simula, ang pag-aalay, ang pagkakaloob sa Diyos ay bahagi na ng pagsamba sa Panginoon. Pero hindi obligado ang ikapo. Now, gusto mo bigay ng 10%? Wala kaming problema. Walang problema. Pero hindi tayo obligado. Kung meron akong obligahin, 23%. Pero no, hindi yan. Ganun kaganda ang sola scriptura. Wala ho akong kakayahan o kapangyarihan na itali ang inyong konsensya. Ang nakakapagtali lang ng konsensya ng Kristiyano ay ang salita ng Panginoon. Okay? And sadly, ginagamit ng ibang mga pastor yung mga text sa lumang tipan para subukang itali ang konsensya ng mga Kristiyano ngayong bagong tipan, which is wala silang anumang base. Hindi sila consistent. And if you remember yung point na ginawa ni Brother Boy, muli ang tithes ay laging ani or hayop. Never na pera. Pag pera ang gusto mong ibigay, magdadagdag ka pa ng 1/5 thereof. So 12% kung pera. Pero hindi na still, yung mga sinusubukan magpatupad ngayon, hindi nila yon ginagawa. Okay? So, meron ba may tanong? Question? Ay, Good morning, Brother Paul. Morning po. Yung sa Levitical tithes, kung titingnan mo sa type and shadow sa New Testament, tama po ba yung ginagamit sa ibang pastor na ang ginagamit nilang reflection sa Levitical tithes ay yung nasa 1 Corinthians chapter 9, verse 13 to 14. 13 to 14. 1 Corinthians 9, 13 to 14. Ano po ang pinaka-question? May reflection daw yung Levitical tithes sa New Testament based sa ginamit na message ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14. Okay, basahin ko po yung 1 Corinthians. Thank you very much po. Narinig ko na rin ito dati. Basahin ko 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14. And nadaanan to ni Brother Daryl doon sa preaching last Sunday. At kung wala ho kayo last Sunday afternoon, please, pwede yung una, kailangan kayo umattend ng Sunday afternoon. Pangalawa, pwede yung balikan doon sa live stream. Nevertheless, ito pong sabi, do ye not know that they which minister about the holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar. Okay? Hindi nyo ba alam na yung mga nagmi-ministeryo doon sa templo, they live by the things of the temple. And also, yung by the things of the altar. Again, napaka-general nung sinabi ni Apostol Pablo. Hindi siya patungkol sa tithes lamang. Muli, ang daming offering at meron pa mga offering na pinagsasaluhan. As we have seen, yung peace offering particularly ay pinagsasaluhan nung nag-offer at noong mga nasa templo. But yes, yung tithes ay isa sa mga purpose is to sustain yung mga Levites na naglilingkod sa templo. That is true. Pero ito ay sinabi ni Pablo to give as an example, not to implement a law. Kaya pagdating sa verse 14, even so, gayon din naman. Okay? Kung paano yung maglilingkod sa templo ay nabubuhay sa pamamagitan ng mga templo, paano yung mga nangangaral ng ebanghelyo, particularly ngayong bagong tipan? They should live by the ministry of the gospel. Particularly yung mga nagpapastor sa iglesia ng Panginoon. And mamaya ho sa preaching, bibigyan natin ng pansin ho yun. So ang ginamit, paano ba pwedeng pinakamagandang sabihin? Ang purpose ni Pablo, kaya niya sinabi yon, ay hindi para kunin yung nasa lumang tipan at i-apply sa bagong tipan.
Ang purpose ni Apostol Pablo ay magpakita ng katotohanan. Okay? Na dapat, yung mga naglilingkod sa templo, merong paraan para sustentuhan sila. Gayun din naman yung mga naglilingkod sa ebanghelyo, meron ding pagsustento sa kanila. Pero hindi matik na itatawid mo yung doon sa lumang tipan patungo sa bagong tipan. You may get wisdom from that, maaaring gamitin mo bilang wisdom, pero hindi po pwedeng law na dahil walang ang law na makikita natin doon ay dapat merong sustento sa mga naglilingkod sa ebanghelyo, particularly yung mga nagpapastor sa iglesia. Pero muli, hindi lang sila kumakain mula sa 10%. Hindi lang doon. Meron pang ibang mga inutos ang Panginoon na nakikinabang ng malaki yung mga naglilingkod sa templo. So, nakikita ko kung ano ibig nilang sabihin, pero hindi magiging legit na dahilan para itawid yun through that verse. Ano po? Thank you very much po. Meron pa ho ba? Brother Daryl? Hello. Good morning po. Morning po. Iniisip ko lang po yung diba yung offerings sa Old Testament ay pino-foreshadow yung sacrificial offering na gagawin ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. In which makita natin sa Old Testament, ginagawa ito ng lahat ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ng mga panahon na yun. Siguro to give clarification, nagpapakita ba ito na ibig sabihin since they are offering at pino-foreshadow nun yung greater offering na gagawin ng Panginoon, ibig sabihin ba nun yung mga nag-offer noon in which lahat ng mga Israelites, sabihin natin, ay ligtas dahil foreshadow ng Panginoon yung offering na ginagawa nila noon sa Old Testament? Okay, very good question. May kinalaman sa napakahalagang usapin about salvation in the Old Testament. Ano po? Gusto natin maging malinaw, ang salvation ng lumang tipan ay never by works. Ang salvation ng lumang tipan ay never by the sacrificial system. At tama yung sinabi ni Brother Daryl na yung mga sacrifices na yun, yung mga tupa na inaalay doon sa lumang tipan ay sumisimbolo lamang at tumuturo sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Okay? So, ang tanging kaparaanan para maalis ang kasalanan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto niyo ng modern na example, kumbaga nung lumang tipan, it's on credit. Darating yung bayad sa katapusan. Okay? Sa bagong tipan, it's on debit. Meron ng laman. Meron ng nagbayad na dumating na. Okay? So, parehong nakaturo yan sa ating Panginoong Hesukristo. Now, ang tanong ni Brother Daryl, yung bang matik ba na dahil ito'y tumuturo sa parating na Kristo, na Mesiyas, yung bang mga nag-o-offer sa lumang tipan ay ligtas? Not necessarily, sapagkat napakaraming pagkakataon, for example, sa book of Isaiah chapter 1, na nirebuke ng Diyos ang mga Hudyo na nag-aalay. They are continually doing itong mga pag-aalay na ito. At ang sabi nga ng Panginoon sa kanila, itigil niyo. Ayoko niyan. Hindi na mabango sa akin, kasuklam-suklam na sa akin. So again, hindi siya hindi siya ritual na pwede mong gawin lang basta and then hugas na ang kasalanan. Hindi. Nevertheless, hindi porkit nag-aalay ay ligtas, pero ang mga tunay na ligtas ng lumang tipan ay nag-aalay. Nakuha niyo ho ba yun? Okay? Hindi lahat ng sumasamba ay ligtas, pero yung mga tunay na ligtas ay sumasamba sa Panginoon. So, I hope it will be still individual na pananampalataya nung time na yon, pero mas sa atin lang mas greater yung revelation, there are more identifiable marks, pero isa sa mga marka ng tunay na mananampalataya noon ay nag-aalay sila. Okay. So thank you very much sa tanong. Kung wala na ho dito sa church,
Basahin ko lang ho ang text si Brother Boy. Sabi niya, sa offering, ano ba ang dapat na i-consider? Ang laki ng kinikita ng member o ang needs ng church or both or what? Para maging pleasing sa Panginoon. Well, I could say from Scripture na both. Anong kinikita ng member? Sapagkat sa Corinth, ang sabi ni Apostol Pablo, as God has prospered you. Bibigyan natin ng pansin yan next Sunday kung gaano karami ka pinagpala ng Panginoon. So kung ang offering mo noong 10 years ago ay 100 every Sunday, I hope hindi pa rin siya 100 every Sunday ngayon. Liban na lang kung nakapako yung sweldo o income mo. So muli, it should be a weekly consideration kung paano tayo pinagpala ng Panginoon as God has prospered you. Meron bang kinukonsider sa needs? Yes. Again, 2 Corinthians chapter 8, chapter 9, yung mga patungkol sa pagkakaloob, ang pangunahing konsiderasyon, ang isa sa mga dahilan nun ay dahil may mga pangangailangan, particularly ng ibang mga mananampalataya, para i-alleviate yung kanilang suffering. So, may consideration din nung pangangailangan. And then, hindi lang yung outward na mga kalagayan, kung hindi, lalo na yung puso. As we have studied 2 Corinthians chapter 9, God loveth a cheerful giver. So, mayroon din consideration ng puso. Hindi yung laki lang, hindi yung mga pangangailangan lang, kung hindi yung puso noong nagbibigay. So, lahat ng ito ay kailangan i-considera para ang pagkakaloob ay kalugod-lugod sa Panginoon. So there is a vertical consideration and a horizontal consideration. And then also a personal consideration. Number next, hindi kaya bribery kung malaki ang offering para malaki din ang blessing na matanggap. Again, yun yung isang paalala ho natin. Ang unang dahilan ng pag-aalay sa Diyos ay hindi para may makuha ka sa Diyos. Ano yan? Investment? Investment fund? Ang unang dahilan kaya tayo mag-aalay sa Panginoon kasi karapat-dapat siya. And as we have studied again 3, 4, 5 weeks ago sa 2 Corinthians chapter 9, isa rin sa motivation ng pagkakaloob sa atin to be generous in our benevolence is what? Because God is good. Hindi naman niya kailangan. Pag nagkaloob tayo sa Diyos, obligado ba siyang magbigay sa atin? Hindi, karapat-dapat siya eh. Halimbawa, meron may birthday, niregaluhan mo. Pagkabigay mo ng regalo, nagganong ka sa harapan niya? Hindi, naghihintay ka ng balik dun sa regalo mo dun sa may birthday? Hindi. Karapat-dapat siya tumanggap ng regalo kasi birthday niya nung time na yon. Now again, karapat-dapat ang Diyos na pagkalooban. Dun pa lang, tapos na ang usapan. Pero mga kapatid, hindi lang ganun. Ang Diyos ay napakabuti. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung nagtatanim ka ng kaunti, aani ka ng kaunti. Kung tatanim ka ng sagana, aani ka ng sagana. Ganon kabuti ang Panginoon. So doon tayo magsisimula kung sino siya. Ika nga sa nagtatrabaho sa mga kumpanya, I will use the word, pero I hope hindi ito machichipen, perks na lang. Na ang Diyos ay may, kahit wala siyang ibalik, karapat-dapat pa rin siya. Pero purihin ng Diyos, may ibinibigay siya. So, wag bantayan ho natin na, oy, Brother Paul, mayroon akong meron akong sinisipat na condo unit eh. Paano kong bilhin in 2 years? Magbibigay na ako ngayon para after 2 years, malaki na yung... That's a very, very wrong and unbiblical motivation and thinking. At kadalasan nakasabihan, narinig ko kila or Daryl, if you have a need, plant a seed. If you're a farmer, plant a seed. Hindi ito particular patungkol sa iyong pangangailangan. God is worthy. Kahit wala siyang ibalik sa atin. So, wag natin isipin na, Lord, ang laki ng offering ko ngayon, kasi magpo-propose na ako next week. No, hindi mo pwedeng suhulan si Lord. Lord, nung nakaraang 3 buwan hindi ako nag-offering, pero Lord, mag-o-offering ako ngayon kasi may exam ako next Monday. Swerte pa si Lord na
So again, ingatan ho natin mga ganung kaisipan, and madalas yung nakasentro sa ating sarili at hindi nakatutok sa Panginoon. Okay? So thank you very much po. Itutuloy natin pag-aaral next Sunday patungkol sa mga bagay ito. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa iyong salita na patuloy na gabay, na patuloy na itong gamitin mo para sa aming kakatututo at kababago ng aming mga buhay. Tunay, O Diyos, dapat ka lamang purihin, pag-alayan at i-honor sa pamamagitan ng mga resources na pinagkakaloob mo sa amin. Kaya, O Diyos, ihanda mo kami sa aming pagsamba mamaya at maging sa aming time ng fellowship at pagsasalul-saluhan, maluwalhati ka nawa namin. Lahat ng ito, Panginoon, idalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magkaroon ho tayo ng 10-minute break, 10:05. Balik ho tayo sa ating bahay, sa ating lugar ng sambahan. God bless po.